ngayon. Ito, maingay masyado. It's the motherfucking Eagle Double G. Nag-iingay na naman yung ngaw-ngaw ng Davao. Kung ano-ano naman ang pinagpuputok ng butche, 'di ba? Kung hindi mapanindigan ang tapang, manahimik, 'di ba? Kung walang bayag na dala, pagtago. Yan dapat ang prinsipyo ng isang nanunungkulan. Paano niyo pinagkakatiwalaan ito? Itong acting mayor ninyo sa Davao, samantalang hindi niya mapanindigan ang kanyang salita. Ibig sabihin kayong mga taga Davao pulos kayong mga bakla? Kasi ganyan yung leader ninyo. Eto, nagdadakdak na naman kung ano na naman ang binibira. O eto, sabi dito kine-question na naman yung pagsusubsidize ng gobyerno ni BBM, para mabigyan ng murang bigas ang mga kababayan natin. If you really want to subsidize yung bigas, just give it to them. Kaya nga subsidization tanga. Para hindi umasa na libre yung mga kababayan natin. Para pagtrabahuhan pa rin yung 20 na ibibili nila. Tanong ko, bakit hindi marunong ka, bakit nagbigay ba ng bigas, libreng bigas yung tatay mo nung panahon niya? Anong pinakamurang presyo ng bigas na ibinigay ni Digong? 56? 55? Umabot pa sa 82? Yung presyo ng bigas na ibinenta ng tatay mo na negosyo ng pinsan mong si Dorothy? Oh, nga, kamag-anak nila ang pinakamalaking importer ng bigas nung panahon ni Digong, lalong-lalo na nung Marawi Siege. Ngayon nagdidikta, gusto ibigay mo na lang. Antayin mo maging presidente ka, tanga. Kung magiging presidente ka bago ka magdikta. Puro sila kontra kasi nga hindi nagawa ng tatay nila. Yes! Nakapagbigay ba ng libre yung tatay ninyo? Nakapagbigay ba? Ayuda, yun lang. Pera ng gobyerno din yun. Si BBM, ilan na? Tignan nyo tignan nyo sa PSA. Kung ilang milyon na yung mga relief packs na naibigay ni BBM sa loob ng 3 taon kaysa sa bilang ng relief packs na naibigay ni Digong sa 6 na taon niyang paninilbihan. It's the motherfucking Eagle Double G. Dumaan ang mga bagyo, dumaan ang mga problema sa bulkan, pagputok ng bulkan, dumaan ang mga digmaan dyan sa may Marawi. Di ba? Pagsama-samahin mo yun, mas marami na ang naibigay na relief pack ng gobyerno ni BBM. Tapos ito, magmamagaling ito. Gunggong. Sige. Tingnan natin. Ipamigay na lang daw ng libre ang 20 pesos kada kilong bigas. Noon nga, pinapansin ninyo. Wala daw, wala, hindi kayang ibigay. Ngayon nagbigay, siniraan ninyo. Sabi nyo, bukbuk, budol. Ngayon nagbigay, bigay na lang. Tarantado talaga ito ganyan, no? May masabi lang. Ito, bibigyan ko kayo na para mag-init lalo ang ulo ninyo. Ito. Dahil hindi na panindigan yung salita, ganito na lang ginagawa. Congratulations. Sarcastic Congrats. na lang, no? Ikaw na yung bagong pambansang kamao. Pinalitan mo na si Manny Pacquiao. Wala problema. Pero yung hair follicle test, hindi yan, it's reserved for the first family. Kahit sino dyan sa mga anak ni Marcos, si Marcos, o sino ba dyan, si Romualdez. Ang galing maghamon, no? Ng mga Duterte, no? Pero nung yung tatay niya yung inahamon na magpa-drug test, hindi naman nagawa. Ito ngayon, pambansang kamao na daw si Gerald Torre. Pambansang ngaw-ngaw. Siyempre, hindi mo na panindigin yung hamon, So, isa ka na ngayong pambansang ngaw-ngaw na anak ng pinaka-ngaw-ngaw. It's the motherfucking Eagle Double G. Yun na lang ang tanging pwedeng gawin ni Basti Duterte, ang mga chow. Congratulations! Yan na lang ang ginagawa. Di ba? Hamon ng hamon, di naman pala kayang panindigan. Ayun na, di pa manahimik. Ito ang susunod natin. Mamaya yan. Ito. Bibigyan ulit kayo ng panibago pagkatapos pangantsaw ni Baste. Crash. Okay. Ito, mahaba-haba. Actually,
kinalaban lang ni Marcos yung sarili niya sa Wow. sinabi niya. Wow. Pero, kaya nga, nakakalito. Tingnan niyo yung iba, no, pansinin niyo yung gap ng pagsasalita niya. Babanat siya ng mga isang kataga, tapos magtatagal, babanat na naman. Hindi sigurado si Baste sa mga sinasabi niya. Talaga. Nakakalito talaga. And, Kaya niya, tagal it's almost surreal. Di ba na nangyayari ba talaga ito? Kaya, Na sa ginagawa ba talaga ito ng gobyerno na ito? bakit? Nagawa ba yan ng tatay mo? Ang tanong. Tandaan, sila lang yung previous administration. Nagawa ba ng administrasyon niya yung mga ginagawa ni BBM? Bakit galit na galit ang mga Duterte kay BBM? Kasi yung mga hindi kayang gawin, nagawa ni Digong, nagawa ngayon ni BBM. Yung mga problema na hindi na solusyonan ni Digong, Jenny Ramos shoutout, nabigyan ngayon ng solusyon ni BBM. Sampal yan sa mga Duterte. Mahirap isipin ba? Mahirap isipin. It's in front. Mahirap isipin kung wala kang isip. Madaling intindihin kung merong kang utak. Ibig sabihin, yung sinasabi na mahirap isipin ni Baste kasi mahirap niyang isipin kasi wala siyang isip. Ganun lang yun. Of the nation. They're doing this in front of every Sapatos ni Girl, Filipino. On broad daylight, Mayor. Yeah, yung mga congressman naman, palakpak kami because who's going to take the blame? The president. Diba? And the president is so shameless, so wala rin. They were very proud. All very proud. So confusing nga, di ba? O, diba? Sila naman nag-allocate ng budget. You would expect na he's talking to the congressman Ah. first. Halo-halo But ito then kay the congressman, study ovation sila, nasaya sila. So, sino ba dapat talaga yung receiver ng message ni President? Kayo. Was he talking to himself? Or was he talking to the congressman? Was he talking to the two men in his back? Sino ba talaga yung tinutukoy ni Mr. President? Bubo. Yung sinabi ni BBM, magpapaimbestiga siya, iimbestigahan niya yung mga proyekto, patama yan sa dating administrasyon kasi hindi kinayang paimbestigahan ni Digong ang kanya mga proyekto during his administration. Ganun lang yun. It's the motherfucking Eagle Double G. BBM wants to show to the Filipino people that he is accountable doon sa mga proyekto na itinayo during administration na hindi yan kayang ginawa ni Digong nung panahon niya. Ganun lang kadali. Hindi nyo pa kayang intindihin. Hoy, sapatos ni Girl Family, shoutout. It's the motherfucking Eagle Double G. Mahirap bang intindihin yun? Nasampal yun sa mga Duterte? Mahirap bang intindihin yun? Nasampal yun sa administrasyon ni Digong. Yung pagiging transparent ngayon ni BBM, hindi yan nagawa nung panahon ni Duterte, nung panahon niya. Iyon lang ang buod nun. Wala siyang pinatutunguhan mga congressman. Wala siyang pinatutunguhan iba. Pero marami nang mga nagkatanggalan na mga appointee ni Digong. It's the motherfucking Eagle Double G. Ano? Pinatamaan daw ang sarili. Aminin nyo na, kayo ang natamaan nung nagsalita si BBM, kaya putak kayo ng putak. Diba? The main objective here is to show to the people how clean this administration na hindi tulad nung panahon ng Digong na masyadong madilim, hindi mo pa makapa. Kung saan napunta yung pera ng bayan. Mag-focus tayo. Nasaan yung 13,970 na flood controls? Nasaan yung pera nun? Fully funded yun. Nasaan ang 52 billion? Ni Pulong mismo sa Davao. Pinang-iyot, pinangbugbog ng bugaw. It's the motherfucking Eagle Double G. Totoo naman Diba? Kunwari pa, hindi nila maintindihan. The message of the president is very clear. That he is a transparent leader. He is a clear leader. Handa niyang awayin,
handa niyang iwasan yung mga kaalyado niya na gumagawa ng mali. Anong sabi? Pag gumagawa ka ng mali, hindi na kita kaalyado. And I believe the President. Kasi marami na kami nasaksihan sa Ilocos Norte ng ganyan. Marami silang mga kaalyado sa Ilocos Norte ng mga pamilya, nag-abuso. Ayun, iyakan. It's the motherfucking Eagle Double G. Kayo mga vloggers, ang boses ng bayan. Sabi to, Mami Netski is watching. Diba? Kaya itong si Baste, nangaw-ngaw ng Davao, ewan ko kung nagtatanga-tangahan lang to, no, ginagaya lang niya na hipokrito yung tatay niya. Pag yan, sabi dito niya, pag yan ba, chance si Baste, madali yan ng DILG Ombudsman, tatawa ako. Sana. Kaya lang, takot yata DILG kay Baste. Ayan, bumabati na si Mami Netski. Hello, hello, Mami Netski. Okay, shout out Karuba from Santiago, Isabela City, Santiago Benji. Diyan sa may Facebook. Hello, hello po. Okay, sabi dito mga panatiko lang ng Duterte naniniwala sa kanila. Yung mga nakinabang ng katangahan ng mga Duterte. Bilib din ako dito sa kakapalan ng mukha. Pag hindi mo napanindigan yung hamon mo, manahimik ka na. Ganun lang yun. Diba? Parang yung ginagawa ni Baste Duterte out of desperation, nagpapapansin na lang. Kaya lang yung gawain niya, kasiraan pa rin. Hindi naman yung presidente ang sinisira nila. Sinisira ni Baste ang angkan niya. Pinapahiya ni Baste yung mga kapwa niya DDS. Yung mga naniniwala sa kanila. Ipinapakita, simple si Kuya shout out. Ipinapakita ni Baste na yung mga DDS bobo dahil naniniwala mga DDS sa kanya na walang paninindigan. Gay Abaca, Sir Pabati, mga taga Kupang Antipolo City, shout out po. Kupang 1, Kupang 2. Di ba? Kaya yung mga taga Davao, shout out. Yung mayor nyo, ngaw-ngaw. Oh. It's the motherfucking Eagle Double G. Hindi kaya, kung hindi kayang ginawa ng tatay mo, yung ginagawa ni BBM, zip your mouth. Manahimik ka na lang, boy. Ganun lang yun. Ang dami mong pang-aalipusta kay Torre. Hindi mo naman ng panindigan. Pinagbigyan ka ni Torre. Hindi mo naman sinipot. Anong tawag doon? Kabaklaan. Ilang beses ka nang hinamon ni Waldy Carbonel. Oh, hindi na nga makalakad yung tao. Oh, advantage mo pa yon, kabataan mo. Ilan lang yung edad nito. Di ba? Kumpara kay General Torre, kumpara kay Carbonel. Oh, ibig sabihin natakot pa yung paano na lang kung magkasing edad? Gaano na lang kung magkasing bill? O edi iyak ang gago, baka manunuyo pa na lang 'to.